ko ng lalaking ito dahil hindi ko siya pinautang. Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Hello po Ate Vine, mag-confess lang ako dahil mabigat na rin sa dibdib ko. Ako ay isang ina ng aking 2 anak. Ang asawa ko ay isang seaman. Medyo nakakaangat kami sa buhay. Sa totoo lang, hindi ako magastos na asawa, hindi rin ako maluho, at kahit mga anak ko, hindi ko hinahayaan na maging maluho. Dahil lagi kong iniisip ang paghihirap at pagtitiis ng asawa ko sa barko habang malayo sa amin ng mga anak niya. Kaya bawat sentimo na aking ginagastos ay pinapahalagahan ko, at ang sobra naman sa padala ng asawa ko ay inilalagay ko sa aking bank account. Ayoko rin kasi na may marinig akong salita mula sa asawa ko. Isang araw, nagpunta dito si Mike, kumpare ito ng asawa ko. Bale inaanak ng asawa ko ang anak nito. Nangihiram siya sa akin ng 30K. Sabi ko sobrang laki naman ng hinihiram mo pare. Mas malaki pa sa pinapadala ng asawa ko sa amin, then sabi niya, maniwala ako na 30K lang ang pinapadala sa'yo ni pare. Ayaw mo lang magpautang. Then sumagot ulit ako, totoo pare, kahit tanungin mo pa ang asawa ko. Gusto mo mag-direct ka sa kanya? Para alam mo, kasi ang pera ko dito, budget lang namin sa isang buwan. Kung ibibigay ko sa'yo, wala kaming gagastusin. Sagot niyang muli, Mare, bakit mo pa ako papalapitin kay pare? Sa'yo na nga ako lumalapit, bigyan muna ako kailangan. Kulang talaga ngayon. After 3 months, ibabalik ko sa'yo agad, sige na. Then sabi ko ulit, pinaliwanag ko na sa'yo pare. Wala nga akong ganyang kalaki. Hayaan mo sasabihin ko sa kumpare mo. Nagulat ako sa sumunod niyang sinabi. Lintik naman. Oh, parang wala naman tayong mga pinagsamahan. Napakahirap naman lumapit sa'yo. Kailangan ko lang talaga, buisit. Pagsisisihan mo na pinahiya mo ako mare, tandaan mo yan. Tinatakot mo ba ako pare? Ikaw na nga ang umuutang ikaw pagalit. Tama lang na hindi kita pautangin. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Umalis naman na siya. At agad kong nilock ang pinto namin. Kinabahan din ako sa mga pinagsasabi niya. Pagkatapos ng aming pagtatalo, nagluto na ako para sa aming hapunan. At kumain na kami ng mga anak ko. Mga 8 PM pa lang ng gabi, nasa kwarto ako, nagtitiklop ng damit. Then yung panganay ko nasa room nila. At nagbuso ko nasa salas, hindi ko alam na bumalik si pare. Pinagbuksan pa ng anak ko ng pinto. Dahil 6 years old pa lang ito, wala pang alam sa pangyayari. Dahil ako ang hinahanap ni pare, kaya sinabi ng anak ko nasa kwarto ako. Pagpasok niya ng kwarto, hindi ko siya napansin agad dahil naglalagay ako ng mga damit sa aparador. Pagharap ko, sinunod ako sa tiyan, then may pinaamoy siya sa akin. At doon ay ako hanggang ako ay magising. Hinahanda rin ako, pinaamoy niya ulit sa akin yung towel na may pampatulog. Kaya paggising ko 1 AM na ng madaling araw, sobrang sakit ng perlas ko at katawan ko na parang binugbog. Ewan ko kung ano ang ginawa niya sa akin. Ba't ganito kasakit? Iyak ako ng iyak, takot na takot. Pero hindi ko masabi sa asawa ko ang totoo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin dahil ang kumpare namin na yon ay malalim din ang kanilang pinagsamahan. May pagkasiloso din kasi ang asawa ko. Baka kasi baliktarin ako ni pare. At isa pa wala akong ebidensya. Kung magsasalita ako, sino ang maniniwala sa akin? Hanggang ngayon, puno pa rin ako ng takot. Hindi ko alam ang gagawin. Ang ginawa ko lang sa ngayon, naglagay na ako ng mga CCTV mula sa labas hanggang sa kwarto namin dito sa bahay. Ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Any advice naman po galing sa mga followers mo? Nagmamahal, Alice.